Okay, magandang gabi po. Hello. Ayan, magandang gabi. Yung, nakaano na ba kayo sa, sa sharing tanungan? Ano na po ba yun? Nakapag-connect, nakapag-add, no? Kasi nandun po yung, yung ating po mga pag-aaralan, yung patungkol po sa tinatawag na 4 forces, so yung apat na mga bayo. Yan. Doon po sa sharing tanungan. Nakapag-connect na ba kayo? Hindi lahat, no? Sana kumunik po kayo para mapag-aralan nyo rin yung mga tinuturo. Ibig sabihin, yung mga tinuturo natin dito ay hindi lang natatapos dito, kundi pag-aralan nyo rin po, no? Sa, kaya, inano ko po ito, dinalagin ko po rin sa, para kung mayroon man akong hindi talagang naipaliwanag ng gusto, pero baka doon ay maunawaan nyo. No? Yeah. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol sa tinatawag na ano nga ba yung apat na mga ngabayo. Yan. So, yun po yung natin. Yun po yung nasa Biblia pa yun sa Genesis. Para malaman po natin kung bakit, ano pong ibig sabihin na apat na mga ngabayo. Sino nga ba ang apat na mga ngabayo? Sabi natin. Yan. So, dyan po, sana pwede nyo pong sundan dyan. No? Kung mamaya, kung may tanong po, pwede ko kayo magtanong. Sabi niya, sino ang apat na mga ngabayo ng Apokalipsis? Yan. Ang apat na mga ngabayo ng Apokalipsis ay simpleng apat na mga ngabayo ay inilarawan sa Apokalipsis na sa Kabanata chapter 6, 1 hanggang 8. Ang apat na mga ngabayo ay may may simbolikong paglalarawan ng iba't ibang pangyayari na magaganap sa mga huling araw. Yan. So, mayroon na ito simbolikal na magaganap. Iba't ibang pangyayari na magaganap sa mga huling araw. Ang apat na mga ngabayo ng Apokalipsis ay maraming beses nang binanggit sa panantikan, mga ipinintang larawan, mga pelikula at iba pang media. Kadalasay bilang mga palatandaan ng isang nalalapit na kapahamakan o ang paraan kung paano nagaganap ang isang sakuna. So yan yung ibig sabihin na apat na mga ngabayo. So ang apat na mga ngabayo ay tumutugma sa unang apat na tatak ng binuksan ng kordero habang binubuksan niya ang balumbot ng paghuhukom sa langit. Nang buksan ng kordero ang unang tatak, isa sa mga nilalang na buhay na sa harap ng trono sa langit ay nagsabi kay Juan sa tinig ng parang kulog, "Halika!" Sa Genesis chapter 6 verse 1. Pagkatapos ay itinala ni Juan ang kanyang nakita. Tumingin ako at narito ang isang puting kabayo. Ang nakasakay dito ay may hawak na pana at binigyan siya ng isang korona at siya'y bumaba na parang isang mananakop na determinadong manakop. Yeah. So una, kita natin dito, yung unang mga ngabayo ay kabayong puti. Ay malamang na tumutukoy sa tinatawag na Antikristo. Yan, yung Antikristo. Na sinasabi doon sa Genesis sa aklat ng 1 John chapter 2 verse 18 to 27 ay sinasabi na ang Biblia
Mga anak, ito na ang huling panahon, tulad ng inyong narinig. Darating ang Antikristo, ngayon nga'y marami nang lumilitaw ng mga Antikristo. Kaya alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila. Kaya maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo, at dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam ninyo ito. At alam din ninyong walang alam niyo ang katotohanan, kundi dahil alam ninyo ito at alam din ninyong wala kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang sino na nagsasabi nito ay ang Antikristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag kinikilala ni naman ang Anak, kinikilala rin niya ang Ama. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritong itinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu nanatili sa inyo, hindi na ninyo kailangan turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo. At ito'y walang bahid na kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Yan. So, ang particular na terminong Antikristo ay ginamit ng 5 beses sa kasulatan. Dalawang beses dito sa 1 John chapter 2 verse 18 at minsan sa 1 John chapter 2 verse 22, ang 1 John chapter 4 verse 3, ang 2 John verse 1 hanggang 7. Kaya ano ito yung Antikristo? No? Ang Antikristo ay tumutukod, ay tinutukoy ng Apostol Pablo, ay ng Apostol 1, na makikita natin dito na kung saan ay ang Antikristo ito siya po yung huwad na tagatulad tunay ni Kristo. Tagatulad ng tunay ni Kristo na inuugnay din sa isang puting kabayo doon sa Pahayag chapter 19 verse 11 to 16. Ito yung puting kabayo. Na sinasabi ito sa simula sa Pahayag chapter 19 verse 11 to 16. Sa simula ng katigatian ng Antikristo ay bibigyan ng otoridad, isang kuruna at makikipagdigma siya, isang pana na sasakop sa lahat ng sumasalungat sa kanya. Ang paglalarawan nito ay sumasang-ayon sa pangitain ni Daniel tungkol sa maliit na sungay na tatayo sa kapangyarihan at determinadong manako. Ang sungay nito ay nakipagdigma laban sa banal na bayan at tinalo sila. Sa Daniel chapter 7 verse 20 hanggang 21, sabi niya ay ganito: Tinagad ko rin malaman ang kahulugan ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at naging dahilan para mabunot ang 3. Gusto ko rin malaman ang kahulugan ng mga mata at ng bibig sa sungay na sobrang kayabangan ang pinagsasabi.
at kung bakit ang sungay nito mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma at nilupit ng sungay na ito ang mga hinirang ng Diyos. Yan. Kaya dito makikita natin na yung puting sunga puting kabayo ay nag-represent ito sa Antikristo. Doon sa Pahayag chapter 13, verse 5 hanggang 8, sinasabi rito, doon sa hula ni Daniel, ang sabi niya, pinahintulutan magyabang ang halimaw, manlait sa Diyos, at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilait niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat na nakatira doon. Pinahintulutan din siyang salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos, at binigyan siya ng karapatan mamahala sa bawat lahi, lipi, wika, at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga tao ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magmula pa nang likhain ang salibutan. Ang aklat nito ay iningatan ng kordirong pinatay. So doon ay makikita natin na ang unang mga kabayo ay ang kabayong puti ay malamang na tumutukoy ito sa Antikristo, na kung saan ay maghahari siya sa buong sanlibutan. Ang layunin niya, siya yung sasambahin ng lahat ng tao. No? Sasambahin siya. Kumbaga ay sasabihin niya siya yung Diyos dahil makapangyarihan niya siya. At ang pangalawang mga kabayo ay ang kabayong pula, ay tumutukoy sa kakilabot na digmaan na magaganap sa huling araw. No? Tumutukoy ito sa digmaan. Sabi doon sa Pahayag chapter 6 verse 4, isa namang kabayong pula ang lumitaw na nakasakay ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. So, dito ay pinakita na kabilang sa mga digmaan iyon ang pag-angat ng Antikristo. So, yun ang layunin. Kabilang sa digmaan iyon ang pag-angat ng Antikristo sa kapangyarihan ng mga ngailangan ng pagbagsak ng tatlong panghari. Kaya ang may ano rin dito ay ang Antikristo pa rin. Siya pa rin yung may nito. Doon sa Daniel chapter 7 verse 8, sabi niya, tinamasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pan-isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Yan. So doon ay pinakikita doon yung siyong magpapasimula ng digmaan. Ang sabi doon sa Pahayag 13 verse 5 hanggang 8, pinahintulutan magyabang ang halimaw, manlait sa Diyos, at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at lahat ng nakatira doon. Pinahintulutan din siya salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos. At binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lipi, wika, at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Maliban sa mga tao, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, mula pa ng likhain ang sagutan. Ang aklat nito ay iningatan ng kordirong pinatay. So, doon pinakikita na yung pangalawang mga kabayo ay ang kabayong pula ay tumutukoy sa nakakakilabot na digmaan na magaganap sa buong sanlibutan. Na kung saan ay ang layunin nito para lalo umangat ang kapangyarihan ng Antikristo. Para
magkaroon siya ng kapangyarihan talaga para pamuluan niya ang buong sanglibutan. Ang layunin nga doon, para siya yung sambahin ng lahat ng tao, maliban sa mga tao talaga pinili ng Panginoon na hindi talaga sasamba sa Kanya. Kahit ano po ang nangyari. Pangatlo, ang pangatlong mga kabayo ay ang kabayong itim ay naglalarawan ng isang malaking tagutom na magaganap pagkapos sa pagkain at ang mga presyo ay labis na pinalaki. Nasabi na sa Pahayag chapter 6 verse 5 and 6, sabi niya, inalis ng kordero ang pangatlong silyo at narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, halika, isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May tinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili sa sweldo sa maghapon. Sa trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. So doon ay pinakita na magkakaroon ng matinding kagutom na mangyayari sa mundo. At ang bilihin ay lalong tataas. No? Yung sahod mo sa isang araw, ang mabibili mo lang ay kung sa atin, no, 1 kilong bigas o kaya 1 kilong ulam. Nangyayari po yun. No? Minsan, nagsasahod tayo ng 500, magkano ulam? 400, 1 kilo. Ang matitira, bigas na lang. No? Bigas na lang. Ibig sabihin, ay ito yung sinasabi na yung tinatawag na kabayong yan. No? So, sabi naman sa Pahayag chapter 13, verse 16 hanggang 18, ang sabi niya, at ang lahat maliliit at malalaki at mayaman at mga dukha at mga layak at mga alipin ay pinigbigyan ng isang tanda ng kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kung hindi siya mayroong tanda. Sa makatuwid ay ang pangalan ng isang hayop o ang bilang ng kanyang pangalan, dito may karunungan, may pangunawa, ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya'y bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. So doon nakikita natin na kukontrolin ang ekonomiya. No? Kukontrolin. Kaya magkakaroon ng matinding kahirapan sa mundo. Kukontrolin niya, hindi ka na pwedeng bumili ng pagkain kapag wala kang tatak. No? Kapag wala kang tatak. Yun ang layunin ng kabayong itim na ang Antichrist ay para makontrol niya ang buong mundo, kailangan niyang gamitin yung tatak. No? At doon ay magkakaroon ng matinding yan. Parang nangyayari na po sa atin yan. Di ba nung taon ng mga COVID, di ba? Kapag wala kang vaccine, hindi ka makapasok saan? Sa mall. Sa amin po, nung magkaroon ng mga ganyan mga COVID, kahit sa palengke, hindi ka makapasok sa palengke kapag wala kang vaccine. Papantayin ka nila, titingnan yung ID mo, may vaccine ka o wala. Pag wala kang ID, wala kang vaccine, hindi ka makakapasok sa palengke, hindi ka makakabili.
Sa isang pamilya, kaya isa lang yung kailangan makapasok doon sa palengke. Ay, paano kung wala sa isang pamilya, hindi ka nagpatatak, walang tatak, wala kang kain. No? Wala kang kain. Gutom ka. So, yun po yung sign ng kabayong itim. Kukontrolin niya ang ekonomiya. Patatasin niya ang bilihin. No? Hanggang hindi mo nito kakayanin. Ang layunin doon, para sumamba ka lang sa kanya. Sumamba ka lang. Magpuli ka lang. Diba? Kanino? Siyempre doon sa Antichrist. Magsisimula pong Antichrist doon po sa 10 bansa. No? Sa 10 bansa na umiiral natin ngayon. Doon sabi doon sa Payag, chapter 13 verse 1, sabi ni Juan, nakita ko ang isang halimaw na may 7 sungay at may 10 ulo. Yan, kaya nagkaroon ng 7 continent. Yung 10 sungay, yung po ay 7 sungay, ito po yung 7 continent. Yung 10 ulo, ito po yung 10 bansa na nagkakaisa ngayon. Nagkakaisa ngayon. So, isa dyan, sa 10 na yan, ay aangat. No? Aangat yan. No? Aangat. Mayroon dyan tatayo sa 10 bansa na yan, doon sa sinasabi ni Daniel, na mayroong tumubo na isa pang sungay na makapangyarihan sa lahat. Yan. Kasi kukontrolin niya ang tinatawag na ekonomiya. Magkakaroon ng one world government and one religion. No? Isang gobyerno sa buong mundo. No? Kaya mayroon si tinatawag na 7 continent. Pag na-control mo 7 continent, buong mundo kontrolado mo na. Tama? No? Pag na-control mo yun ang kanyang layunin. Kukontrolin niya ang 7 continent. Kaya mayroon po tinatawag na 7 sungay. No, 7 sungay. Kaya nagkaroon, dati walang pong kontinento yan. Ang ating mundo, wala po yung continent. Ang tawag dyan ay sovereign continent. No? Ang tawag dyan ay, may tawag dyan sa yan. So, doon simula, dyan mo na yan. Ngayon, nang mabuo ang 10 bansa, meron ba 10 bansa ngayon nagkakaisa? Meron na ba? Meron na po, no? So, doon din nagsimula ang 7 continent. Yan, doon din nagsimula na hati ang 7 continent. Yung super continent, doon din nagsimula na hati yun. Kaya nagkaroon ng 7 continent. Meron tayong Asia, Africa, North South America. Diba? Australia. No, 7 continent. No? So yan, doon yun, nahati na yan. Nahati na yan, doon na nakikita kung ano kontinento ka na. Ikaw ba'y kontinent ng Asia? Ikaw ba'y kontinent ng Antarctica? Ikaw ba'y kontinent ng Europe? Africa? North America? South America? Ibig sabihin, alam ka kung saan kang kontinento. Continent. So, yun ang layunin ng itim na kabayo. Para kontrolin niya ito. Para kontrolin niya ang buong mundo sa pamamagitan ng pag-ano na tinatawag ng kukontrolin niya ang ekonomiya. So, kailangan niya tumakbo ng hari o kaya para makapasok siya sa tinatawag na 10 bansang nagkakaisa. At kapag nangyari po yun na 10 bansa, nagkaroon na ng eleksyon. Kasi wala pang namumuno sa 10 bansa ngayon eh. Yan ay organization pa lang, samahan pa lang, pero wala pa talaga namumuno yan. Dating ang araw,
na mayroong tatayo dyan para pamuluan ang 10 bansa. Ang layunin ng 10 bansa para digmain ang ayaw makiisa sa kanila. Ayaw pasakop sa kanila. Ayaw pasakop. Yan. Yun na yun. Yung pang-apat na mga kabayo ay ang kabayo may maputlang kulay ay simbolo ng kamatayan at pagkawasak. Simbolo po yan. So doon yun yung natawag na ang manatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. No? So doon na yun kasi doon papasok na yun yung matinding paghihirap sa bansa, sa mundong ito. Kasi mag-ahari na rito yung Antichrist, si Satanas sa pamamagitan ng isang tao. Na sinasabi doon sa Payag, chapter 6, verse 8, sabi niya, at nakita ko na naman sa isang kabayong may maputlang kulay, ang pangalan na nakasakay dito ay kamatayan. At kasunod niya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot, mababangis na hayop. Yan. So, doon ay yung manatiling tapat ka na. Kung maiwan ka sa rapture, ha? Kung maiwan ka sa rapture, dito na yun. Dito na yung mangyayari yung iibigin mong mamatay, lalayuan ka na ng kamatayan. Pahayag, chapter 9, verse 5 hanggang 11. Now, ganito sinasabi, hindi pinitulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahon ngayon, hanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito masusumpungan. Nanaisin nilang mamatay, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Sa ngayon ba namamatay pa tayo? Namamatay pa ba tayo? Ibig sabihin, hindi pa ito nangyayari. Nagaganap pala. Kapag meron ng namatay, meron tumalon sa building, hindi namatay, abay, yun na yun. No? Yun na yun. Meron na nasagasaan ng train, hindi pa rin namatay. Di ba? Meron na nabangga na durog na lahat, hindi pa rin namatay. Kasi sabi sila, lalayan na sila ng kamatayan eh. Iibigin nilang mamatay, ngunit hindi lalayuan sila ng kamatayan. Hanap nila kamatayan, subalit hindi nila ito masusumpungan. Di ba ang tao, pag gusto magpakamatay, ang gagawin? Pagbibigpig. Di ba? Lalaslas na pulso. Iinom ng lason. Tatalon sa building. Paano mamatay lang? Pero kapag meron na tumulong sa building, hindi namatay. Meron naglason, hindi namatay. Meron nagbigting, hindi rin namatay. Aba, yun na yun. Nangyayari na yung kabayong maputla, no? Maputlang kabayo na ang binigyan siya ng kapangyarihang pumatay, manakit, magano. Pero sabi nga, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang Diyos ang nag-alis ng kamatayan. Amen. Ang Diyos ang nag-alis ng kamatayan sa lahat ng taong hindi tapat na naglilingkod sa Panginoon. Yan sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ang layunin doon para ibuhos sa kanila yung puot ng Diyos. Ibuhos sa kanila. Kaya sa ating pong mga Kristiyano na tapat na naglilingkod sa Panginoon, maging tapat po tayo. Sabi ng Biblia, manatili tayo kay Kristo. Hindi po ba?
Manatili din tayo kay Kristo. Dahil yun ang sinabi sa akin, sabi ng Espiritu Santo, manatili kayo kay Kristo. Maging tapat. Dahil sa gawa portugal, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So walang ibang tagapagligtas sa mundo nito. John 14:6, ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. John chapter 3 verse 3, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ikapanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So doon pinakikita na kung gusto mong makasama at ayaw mong maranasan to, ay manatili tayong tapat kay Kristo. No? Pwede na po. Pwede na po, sige po. Tayo ka ako na. Ay, po na. Sige kita. Clarification lang ng pastor. And then, kung pwedeng magtanong din po tapos. Doon kasi sa topic niyo po, 4 horse. Tapos, from Revelation chapter 6, verse 1 hanggang 7, yung 4 na kabayo, pumamaloob sa 4 na selyo. Pwede niyo po bang isalarawan kung okay lang sa inyo na yung unang selyo hanggang sa 4th na selyo, yung 4 na horse. Pwede niyo tugmain, i-calibrate o ang tawag ito, i-attach doon sa paliwanag. Kung hindi naman po, pwede po sa susunod. Sa sunod po, pag-aralan po natin yun. Kasi kailangan pag-aralan po natin yung kung ano po ibig sabihin ng 4 na silyo. No? Kasi mahirap ano po tayo ngayon, sasagutin ko yun, pero hindi ko pa siyang tinignan kung ano nga ba yung ibig sabihin nun. O kailangan talaga pag-aralan muna natin yun. Kasi ang pinag-aralan ko lang, itong 4 na kabayo. Kasi hindi man agad-agad natin matatapos yung pag-aaral eh. Okay, pwede na ba ito magtanong? Sige pa. Doon sa Black Horse, sinabi mo na kagkaroon ng gutom. At lagi doon, isang denaryo, isang tata na trigo. Arang sapat lang, no? Yes. Timbang lang. Bakit nagkaroon ng isang denaryo, naging 3 tata na sibahan? Parang hindi nagmahal, nagmura. Isang denaryo lang, naging 3 tata na trigo. Ibig sabihin, sumagana. Hindi naging gutom. Tapos nilalakay mo sinabi, ang walang tatak ng hayop, hindi makakabili. Masagana eh. Oo. So, hindi kaya, Pastor, yung sinasabi, kasi ang trigo pagkain eh. Yes. Tama? Yung denaryo, yung pera natin. Kung ilalagay natin sa spiritual, may pagkain din. Yes. Mabibili din yun. Sa isang denaryo mo, 3 taka na sibada. Siguro, pag-aralan natin yung susunod. Kasi yung naging pagkain ng buong mundo, sabi mo, Antikristo may gawa nun. Kasi yung horse rider, Antichrist rule yan. Yes. O, di ba? Yan po yung mangyayari. So, yun ang pastor, gusto ko lang ipaano sa iyo na yung isang denaryo, 3 taka na sibada ang mabibili, ibig sabihin nagmura ang pagkain. Baka doon mamamatay yung parang nagmura, pastor, hindi naging gutom. Siguro, pastor, isang ano lang yun. Kasi spiritual meat yun eh. Spiritual food yun. So, alam naman natin na may yung binanggit mo Daniel 8 na may suntay, na ito yung Antikristo na papatayin niya ang mga banal. Sabi mo kanina, di ba? So siguro malawak-lawak itong pastor pag-aralan natin. Siguro sa dispensation of time na lang, sa civil churches at saka civil horse rider, pwede kayo makapag-present na next. No?
parang nasilip lang natin na may Antikristo. Before Full Horse, before Black Horse, yung Four Horse Rider, before Black Horse, nakapasok na yung Antikristo. Sabi mo kanina, chapter 2 na verse dyan. Tama? O, di ba, Pastor, nakapasok na sa time ng Apostol? Yes, meron na po. Sabi nga Siguro, ng apostol. pag-aralan natin yung kung sino mga Antikristo na yun. Malino naman ang binasa mo na, ang sino man hindi nagpapahayag na si Kristo ang Kristo, Antikristo. Siguro, mukhang natin yan susunod. Kasi marami nagdadala ng Kristo eh. Mayroong nagdadala ng Kristo, siya yung Diyos, Diyos anak, siya yung Diyos ama, mayroon naman anak ng Diyos. Siguro yun ang pupusan natin. Kasi doon nakatutok yung Antikristo eh. So yun lang, Pastor. Hindi ako kalalag. Ganun lang. Tapos siya, Pastor, pwede ko na. Pwede po kayo mag-aaral. So yun lang. Ako magtanong na. Alam mo ba ba umuwi na ako? Tanong, Pastor, mula po White Horse Rider, Red Horse Rider, Black Horse Rider, hanggang sa Pale Horse. Still ba siya rin pa rin ba yan? Mula White Horse hanggang sa pagtakbo ng panahon, siya pa rin ba yun? Si Satan kasi ang tinutukoy sa White Horse, kung tama po ba? Siya pa rin po ba yun hanggang Pale Horse? Or magkakaiba? Isa lang po yung isa lang po yung gusto ni Satanas eh. Siya lang talaga eh. So, to mean to say, si White Horse Rider na lulan doon sa White Horse, no? Siya rin ba yung lulan din doon sa Red Horse? Siya rin ba yung nakasakay doon? Siya rin ba yung nakasakay doon sa Black Horse? Si Satan din yun. Siya rin ba yung nakasakay doon sa Pale, which is kamatayan na, no? Siya rin po ba yun? Sa akin kasi kumbaga sa late ay parusa kasi ng Diyos ko eh. Kumbaga sa ito yung hindi ito plano ni Satanas Hindi, Pastor. Hindi, ang tanong ko. Hindi ito plano ni Satanas. Si White Horse Rider, mayroon si White Horse po may lunan. Dala-dala niya ang false teachings. Isa kasi siyang deceiver, no? Deception kasi yung Black Horse, si White Horse, eh. Sorry, yung ano niya, yung dala niya, yung araw niya walang bow. Ganun. Paano ba? Walang araw yung bow, walang araw. So, deceiver lang siya, nandadaya lang siya, no? Nang-block lang siya, no? Siya nga si Antichrist, no? Siya si Satan, in short. Ngayon, pagtakbo ng panahon, naging Red Horse na. Pang second seal na, Red Horse na siya, no? Red Horse na, mula na ngayon yung kabayo. Siya pa rin ba yung nakasakay doon sa kabayo? Si Satan pa rin ba yun? So sa atin kasi, siya lang naman ang may nun eh. Siya lang naman yung, kumbaga sa bawat gagawin niya, may kanya-kanya kanya-kanya siyang, halimbawa, kung paano siyang, So, siya rin yung Pastor. Siya rin po ba yan? Yan. Siya rin po yung nasa Red Horse. Siya rin po yung nasa Black Horse. Siya rin po yung nasa Pale Horse. Siya rin po yan. Ang tinutukoy siya pa rin po. Okay. Yung tinutukoy na ang gagawin niya, ayun po yung gagawin ni Satanas, no? Ibig sabihin, yun ang gagawin ni Satanas sa panahon niya. Okay po, okay. Ngayon, Pastor, ito na, no? Antichrist po siya, no? Antichrist. Pag sinabi po bang Antichrist, hindi naniniwala kay Kristo, ibig sabihin. Yes. Pag sinabi po bang Christ, siya rin ba yung word? Yes. Kaya, in short, anti-word. Anti-word po. Tama Yes, po, yes. anti-word. Ngayon, dito mga antichrist na to, ano po ba ang dala-dala niya? Muuna doon sa pagiging sa White Horse. Ano ba ang dala niya? Ano ba ang dala niya sa mundo? At kailan ba yung nag-start na dumating yung White Horse na yun? Nag-exist na ba siya? Or meron pang final event na darating siya? So, sabi kasi sa Biblia, no, ang pagganap ng Antikristo, ito ay paliging pa lamang. Doon sa Colossus chapter 2.
No? Verse 3 hanggang pababa. Na, First Thessalonians. yan, hindi pa siya lalantad. Hindi pa siya lalantad hanggat mayroon pang humahadlang. Sino po yung mahadlang? Sige, sundan ko po. Sino po yung mahadlang? Tayo po yun. Na kailangan mo ng... Maalis muna tayo. Okay, sige po. Kaya mayroon tinatawag na rapture. So, kailan po ang finality na pagdating po pag-appear ni White Horse Rider? Siguro kapag nabuo ng bilang ng mga hintil. And kailan naman po? Sige, given, nabuo na po yung bilang ng mga hintil. Ano po ang next event at lilitaw na po siya? Ayan. Kasi sabi sa doon sa ano sa Second Thessalonians chapter 2 verse 2 Yes. na The man of sin, the son of perdition. yung Antichrist ay hanggat mayroong pang humahadlang, mananatili siya palihim. Mga kapasal, andun na tayo eh. Yan, Nakumpleto na yung bilang na mahintil. Given, na-rapture na. Na-rapture Kaya, na. dilitaw na ngayon siya. Sige, sundan na natin. Dilitaw na yung White So, Horse Rider. Anong event na po yun, Pastor? Yun. Ang ibig na noon, magkakaroon na ng tinatawag na meron ng mamumuno sa 10 bansa. 10 bansa. Yan. Doon na yung magsisimula ang tinatawag na eleksyon ng 10 bansa na nagkakaisa ngayon. Kasi sabi ng God, hindi pa nagaganap ang mga bagay nito. Hindi pa mangyayari. Kailangan maganap muna ang bulan ni Propeta Daniel. No? Pag naganap yun, Ang ganda na po ako ni Ipog. ayan. Tanong. Tanong ko, Baka meron man bilang sabi nila lang. tanong ko po, saan pong panahon yung mula first scene, White Horse pala, White Horse hanggang Fourth Horse Rider, saan panahon po siya nakabida? Yun. Sabi sa Biblia, nasa huling panahon na tayo, di ba? Saan po? Nasa huling panahon na tayo ngayon. Ano po? Ibig sabihin, nasa last days na tayo ngayon. Ito yung mga, makikita mo ito sa mga sign, sabi ng Biblia, makikita mo ito yung mga palatandaan nito, kung ito yung nangyayari at magaganap. No? Sa huli itong horse na ito, sa black horse, ang palatandaan niya, sabi roon, ay magkakaroon ng kamatayan, pero lalayuan sila ng kamatayan. Okay, Pastor. Gusto ko lang ano tayo sa symbol. Kasi yung white horse, naging black horse, naging red horse, ay, white horse, red horse, at saka black horse, at saka pink horse. Ang kabayong sinasakyan ni Kristo, ito ba'y white horse din yun eh? Yes, katulad ng Kristo. Kasi yung mga banal ay white horse din. Ang tanong ko, ano ang kahulugan ng white horse na sinasakyan ni Kristo? Yan ba literal na galing sa namin? Yung kay Kristo at sa itong kabanan. Yan ba literal? Ano kaya yung horse? Sa panahon natin ngayon, no, hindi naman tagal-tagal kahit pa spiritual na mangyayari sa buong sanglibutan. Kasi yung white horse na yan, nagsisimbolo yan sa tinatawag na Antichrist. Na as spiritual po yan, hindi po yan talaga literal na ano po natin. So, wala po kayong idea kung anong ibig sabihin ng white horse? So, ang ideya natin dito, ayun sa sinabi sa Di Biblia. ba po, sa lumang tipan, pag mayroong digmaan, ang ginagamit kabayo, Yes. kung walang kabayo, hindi sila makakarating sa digmaan. Tama po. Sabi ang white horse, to conquer. Meron silang bow, pero wala siyang panasok. Ang layunin niya, to conquer. So, ang ibig sabihin ng horse, Sa panahon natin ngayon, hindi na kabayo ang ginagamit sa digmaan, ha?
Wala na. Hindi Aeroplano. na kabayo na, aeroplano, mga ano na. Ano kayo, pastor? Yung course na sinakyan ni Cristo at nanganggurahin. Yung mga banal. Ah, ito. So, diniligtahin ko lang, pastor, para maano. Sa amin pag-aaral ko, pastor, ang force ay authority at kapangyarihan na binigay ng Ama sa iyo para ano ka, mag-evangelism, to conquer, to restore, yun ang authority and power. Sa Antichrist, ganun din. Yes, tama po yun. Ang throne at saka yung horse, ito ay sumbilo ng power and authority from the Father. So yun yung authority of Jesus Christ, bakit umahatol siya, dahil may authority siya. Matthew 28:18, binigay sa kanya ang authority para umatol. So yun po, pastor, hindi literal yun. Ito po ay kapangyarihan sa religious Yes. to conquer sa mga Christian para maging anti-Kristo. Yes. Hawak na yung mga hari sa lupa, pakikipaglaban sa kordero. Kasi yung kordero may white robe din eh. Yes, tama po. So, yun lang, pastor, gusto ko lang malinaw kasi nangangalap tayo ng mga bagay na symbol kasi ang Revelation at Daniel symbol eh. Nakita mo yung sampung sungay. Ang sungay kapangyarihan eh. Yes, tama po yun. At ito ay sumisimbolo ng kings, 10 kings of the civil continent. Di ba, nabanggit mo po kanina? So yun lang, kasi yung, di ba yung sinasakyan ng woman, yung beast, ang beast na yan ay dragon yan, mula kay Hero hanggang sa tribulation period yan. Yung ulo na mayroon sa Pitong ulo. Pitong ulo, sa puso. tunay. Yun yung dragon yan na sila sakyan ng woman na lasing sa dugo ng mga banal. Daniel 2, Daniel 7. Nandun yun na ang mga banal ay ilalagay sa kanyang paa para yurakan. Galigin niya ang mga banal eh. Di ba ba? So yun yung gusto ko lang idagdag, no? Kasi gusto ko lang mag-clarify yung ano yung mga simbolo yan. Authority po yun. Ay po sa sinabi mo, authority po yun. Ayun, pastor, dagdag ko lang yan para masirin na kayo. Sige po, wala na pong question. Wala na? Okay, ang topic yata, maglalatag si Pastor mauna, tapos kung may question na siya. Tapos, wala na question niya, sir, kung ano yung latag ni Pastor, so, sususugan natin, maglalatag din tayo. Yeah. Okay, so, mas maganda yun. Ayan, tama po yun. Para... Okay, meron na? Wala sige. na question. Okay, pastor. Okay. Ano ka? Okay na. Sige. Thank you, pastor. Off mo. Sige, try ko na. Ang dahil ko. Kaya ko sa kanina.